sa kadaugan ni Bibi aton pakpakan ng Dios. Naka-cut-on siya sa iya kinabuhi sa diya nga naglambot ang sirkumstansya. Praise God. Akon gipasalamatan ng Dios una tungod kay nabalik ang memory ni Brad Maing. Palapakan na to ng Dios. Kaya nyo lang, malisod kung mawagtang na ang imo memory. So at least, bisan mauning kahimtang niya, but praise God, ang memory niya still is present. Nga, makadungog yapon siya sa pulong sa Diyos. Ikadua po na ko nga pasalamatan, salamat po sa aton mga bisita, labi na sa parents ni Angelo. Hari sila, palapakan na to na Diyos. Kadayon, upod sa tanan nga mga bisita po sa sine nga kabuntagon sa mga tiya ni Bibi, kag bisan pa man sila ni Brother Alex, kag dayon ni Sister Marison. Praise God. So right now, magabarog ta kag dayon, magampo ta sa Dios. We are now in a first Sunday in the month of July. So let us appreciate the Lord for His goodness and mercy nga padayon nga nagflow sa kabuhi naton. Let us pray. O Dios nga gamhanan, paubos kami sa amon kaugalingon. Sa hindi pa kami Ginoo Dios magpartik sa Hulyo Eucharist sa sining nga kabuntagon. Lord, we ask thy anointing. We ask thy favor. Send us fire, the anointing of wisdom, the anointing of knowledge, the anointing of understanding, O Lord. And we need the Holy Spirit as the best teachers of this morning, O God. Right now, Lord, you must be manifest your presence in our midst, O Lord. Madamo nga salamat, bisan pa man, upod sa amon mga bisita, kag ang amon karuntunan, gabay pa, let the blood of Jesus covered us. Walay dautan, kaaway, nga makasamok sa amon. Walay panghitabo nga himuon ang yawa karon sa sini nga kabuntagon. Lord, kurala kami sa imo Ginoo hamili nga dugo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, kita tanan magaingon. Amen. Kagami. Magalingkod ta tanan kagdayon. Pasalamat ta sa Dios tungod kay naabot ta sa bulan sa Hulyo. Right now, lantawon naton ang aton tun-an sa John sa chapter 6 verse 66 pakadto sa verse 69. Usa sa mga topic nga hisgutan naton, to whom shall we go? In Cebuano, asa pa kami paingon. Amen. Because, you know, brothers and sisters, this is what a good questions of life sa usa ka tawo nga nasabtan niya ang kabuhi niya. Let's say, gaina, I really bless sa testimony ni Bibi tungod kay iya na tun-an sa iya kabuhi. Nga bisan, grabe pa ang tigom nimo sa imo nga gitawag panalapi. Kung kuwaon sa Diyos, way ka may mahimo. Amen. Kag ako you know, this topic about sa John sa chapter 6, this is what a very crucial passage because kung lantaw na ton, hindi dago-dago ang sinatian ni Kristo Jesus because iyan na-experiensyahan ang mga tao nga iya gipakaon, ang mga tao nga iyang giayo, ang mga tao nga iyang gialima, luyo sinitanan, mibiya kag mitalikod sa iya. Balikon naton ini nga passage sa scriptures which is ang John sa chapter 6. Sa human point of view, hindi ka makasarang sini. Nga ang mga tao nga giayo niya, ang mga tao nga gipakao niya, ang mga tao nga gialimahan niya, luyo sinitanan sa pagsagod sa Dios, mibiya kini nga mga tao. So amuning tun-an naton, first, let us read in Cebuano versions, and the second thing, let us read in English translations, agod nga masabtan naton tanan. Oning gi-state sa John chapter 6 verse 66 to 69 sa Bisaya nga version.
Tungod niini, daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya ug wala na gayud mukuyog kaniya. That is final. Wala na gayud mukuyog kaniya. Verse 67. Usa miingon siya sa 12 ka tinun-an, ug kamo ubiya ba usab kamo kanako? Verse 68. Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may amon kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Verse 68, 69. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios. Lantaw naton sa English nga versions as we read this passage in John chapter 6. From that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Went back and walked with him no more. Meaning, sama sa gistit sa Cebuano, wala na miuban kaniya. Ang verse 67, Then Jesus said to the 12, Do you also want to go away? But Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Verse 69, Also we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Tandaan naton, sa sini nga kalibutan, importante gyud nga may Diyos ka nga palapitan. Amen. Yes, sometimes we have a motto in life. Amo ni ang kasagaran labi na sa mga tao nga para sa ila secure sila bisan walay Dios. Para sa ila may kasiguruhan sila. Importante may kwarta lang, importante may yuta, importante may kabtangan, kag para sa ila, they are already secure. Because, sometimes as being a human, we have a motto in life. This is what our motto says, I am the captain of my own souls and the masters of my own destiny. May mga tao gyud nga hindi gusto magpasakop sa Dios kay nga para sa iya siya ang kapitan sa iyang kalag. Amen. Pero sad to say, ang kabuhi sa tao kun diin siya naghalin ang katapusan sa kabuhi niya sa Dios gyapon siya pabalik. Amen. Because God, He is a spiral of a human origin. Ang problema lang, kay ang Dios amo ang sinugdanan sa tanan. Hindi pwede nga masiling ka, ikaw ang kapitan sa imong kalag. Hindi pwede nga ikaw ang agalon sa imong nga gitawag journey sa pagpanglakaton sa sini nga kalibutan. Because ang Bible naghambal, hindi mabuhi ang tao kung wala ang Diyos. But sad to say, this is the motto of life. I am the captain of my own souls and the masters of my own destiny, and have a mindset of know-it-all mentality. Amo nang pinakamakasusubo sa tao. Amen. Kung istoryahan nimo parte sa Biblia, suwito siya. Amen. Kung istoryahan nimo parte sa gitawag sa mga pangitabo sa kalibutan, suwito siya. Nga, they are what we called as know-it-all mentality. Kag tungod sini ang tao, nagtuo siya nga bisan way Diyos ang iyang kabuhi, makasarang siya sa pagrinda sa kabuhi niya. Nagtuo siya nga makasarang siya sa paggiya sa kabuhi niya, bisan waay ang Diyos. Nagtuo siya nga magmainuswagon siya sa iyang pangabuhi, bisan wala ang Diyos. Ang Biblia naghambal, hindi mahimo. Amo na nga ini nga motto sa kabuhi naton, let us step down and let us surrender to the Lord. Kag musiling ta sa Ginoo, sama kay Apostol Pedro nga nagsiling siya, Ginoo, asa pa kami paingon. Amen. Abi mo lang sa sining katapusan nga kapanahunan, ang importante, may Diyos ka.
Amo ning pinaka-importante, lantawa ang dagan sa politiko sa aton nga nasod. Lantawa, way klaro ang dagan sa aton gobyerno. Ang aton mga senador nagsigig away. Way klaro ang sistema sa aton panggobyerno. Kung makadto ka sa gitawag sa kingdom sa medicine, yes, of course, puros tanan pasalig. Kag kung mukadto ka, even sa gitawag mga tao nga way sa Dios, ang ilang advice sa imo isa lang, pagpangalipay tudo kay inig kamatay, wala na. Tuduhoy inom, kay inig kamatay, wala na. Sa langit wa ay beer. Yes, abi mo lang, tandaan naton sa aton kabuhi, importante nga may Diyos ka nga palapitan. Panahon sa trahedya, panahon sa sirkumstansya, lantaw lang ang tao. Bisan mo ingon siya nga atheist siya, why siya gatuo sa Dios. Pero panidi, katapusan sa gininhawa niya, ang sangpito niya, ang Diyos gihapon. Oh. Amo na nga ako nagtuo, kuhao na to ni nga gitawag mentalidad. Kuhao na to ni nga muto sa kabuhi, nga mabuhi ta bisan way Diyos. Abi mo lang ang nakasayop sa aton, amo ni, kung kaisa ang gipangita naton ang reliyon nga wala si Kristo Jesus. Ang gipangita naton, yes, ang Turko kay nagtuo ta nga makatabang sa aton. Ang gipangita naton usahay, ang tao kay nagtuo ta makatabang sa aton. Pero like Apostle Peter says, asa pa kami paingon. Ara kanimo ang pulong nga nagahatag sa kinabuhi. Amen. Amo na nga ang aton nga gitawag gitunan, labi na sa sini nga gitawag muto sa kinabuhi, unsa ang gistate diri. We want to make our own choice. Cool to our own shots. Make our own role. We don't want anybody telling us what to do. Amen. Hindi ta gusto nga may tao nga magtudlo sa aton, hindi ta gusto nga may tao nga maghatag kag mag-alima sa aton sa insakto nga dalan, kay nagtuo ta nga kita ang insakto. Amen. Pero hindi ka mainsakto mintras kung hindi ka matapik kang Kristo Jesus. Palakpakan na to ng Ginoo. Nga waay sing kamatuoran sa tao. Ang aton kabuhi, gikan ni sa aton amay, nga mao ang amay sa tanan nga bakakon. Amo na nga ang tao kung way nakatapik sa Dios, ang taran nga ara sa iya bakak na. Kag walay tinuod nga ara sa iya. Pero kung makatapik sa Dios, ako nagtuo, amo nang importante kay nga si Jesus ang dalan, si Jesus ang kabuhi, kag si Jesus amo ang kamatuoran. Kag amo ni ang gistate ni Apostol Pedro. Ang importante, may Diyos ka nga dangpanan. Dito sa Book of Numbers, if you look that passage in chapter 35, may gipahimutang ang Dios dito as a city of refuge. Nga ang tanan nga mga Israelites nga dunay problema, mga sala nga dili kalikayan, kung mukadto sila sa city of refuge, may assurance sila. Kag ining city of refuge, this is what it type and shadows as standing dira mismo sa anak sa Dios gamaw si Kristus. Nagpasabot nga bisan gituyukan ka pa sa sirkumstansya kag problema, kung makapalapit kang kang Kristo Jesus, may kasiguruhan kag paglaom ang kabuhi niya. Kag amo ni ang tun-an naton. To whom shall we go? You know, brothers and sisters, this passage, kung lantaw naton ang John sa chapter 6, because you know, ang whole context sini, nagsugod kini sa diha nga nagpakaon siya sa sobra 5,000 ka mga tao. Amen. This passage and this context start when Jesus Christ feed more than 5,000. Diri ni nag-start. Kag within this passage,
may upat ka grupo nga aton diri lantawon. There are 4 groups of people that we have seen on this passage. Kagdayon, lantawon naton sa sini nga mga grupo kundi inta diri na belong. Let us look these 4 groups where them to belong. Isa ni sa lantawon naton. Number 1, it is a group of more than 5,000 people. Amo ni ang una nga grupo nga makita naton diri sa sini nga passage sa John sa chapter 6. It is a group of more than 5,000 people. Abi mo lang, ining gitawag sobra 5,000 nga gipakaon ni Kristo Jesus. Kung lantahon naton ang Biblia, dito pa lang sa chapter 6 sa verse 2, ang praise nga gingamit dito, kung lantahon naton sa John chapter 6 verse 2, siling pa dito may sunod kaniya ang daghan kaayong tawo. Amen. And what is the highest reasons why this vast crowd following to Jesus? What is the main reasons why is a vast crowd followed to Jesus? Ang rason amo ni tungod kay nakakita sila sa milagro. Amen. Kaya mo lang, ang tao sees to believe. Meaning, ang tao karon dali siya mutuo kung may milagro. Pero ang wala niya gituan, ang tuod nga milagro, hindi kay ang kaayuhan sa balatian, ang tuod nga milagro, kung ang isa ka tao na transform siya halin sa pagkapalahubog kag nahimubutan. Amo ning tuod nga milagro. Linya ang inyo tupad. Kung nakambyo na siya, amo nang milagro nga tuod. Kay kung naayon na siya sa balatian, kag ang kabuhi niya way na usab, hindi na milagro. Amen? It is not a true miracles because true miracles is a transformation. Na usab ang iyang kabuhi. Nga kaniadto babayidor siya, pero sa dira nga gidawat niya si Kristo Jesus, karon ang iya kabuhi, buta na siya. Oh. And that is what miracles. Amen. Amo na nga ini nga mga tao, may nakita sila. Amen. The praises sa John chapter 6 verse 2, this so design, may nakita sila. Meaning, these people, what they want is a miracles, not the Lord. They want food, but not the Lord. Ang Biblia nagambal according pa sa notes naton, because through faith, that based on miracles, it is not a saving faith. Amen. True faith that based on miracles, it is not saving faith. Nga karon kun way milagro. La. So ako nagtuo, no. Ang Diyos naton, ang realidad sa iya presensya, ara. Pero kung mangalagad ka sa Ginoo, may katingalahan nga ihatag ang Diyos sa imo. Amo gani na nga sa sini nga kalibutan, lato bisan sa Islas Bantayan. Sa Islas Bantayan, abi mo lang, kusog mo tuo ang tao kung may milagro. Labi na kung may nakita sila nga may naghilak nga birhin. Labi na kung may nakita sila nga kahibulungan dito sa gitawag sa unhan sa Santa Cruz sa Cadiz. Ang tao na ginilakay kay gipistahan nila, bag-o lang nag-celebrate sa San Juan. Nakita ko no nila nga pagkaaga, ang ribulto ni San Juan adto na sa baybay. Gi-interpret. Ang interpretasyon amo ni, pakaliguon kamo kuno tanan ni San Juan. Amo to nga napuno ang baybay. Parte kadali sa tao mo tuo. Sabi mo lang, katong tubig nga nag-agas sa bato nga may ribulto, makaayo daw. Daghan sa tagabantayan ang namalit dito sa Alegria, tag 20 ka container. Oh.
karga sa pambot. Akong gingnan, unsa ni karga ninyo kurudo nya dili tubig? Oy, kadagang tubig sa bantayan. Nya dili man ni kuan nga tubig, miracle water ni. Akong giingnan, kung ako ang tag-iya sini, nga ipamaligya ko pa man eh. Oh, miracle water gun ni. Diba? Ang tao dali mo tuo. Kag amo nang hinungdan usahay nga ang yawa, may pamaagi siya agud nga ang tao malangay ang iyang pagpalapit sa Dios. Because fight that based on miracles, it is not a saving fight. Amen. Kag ang Biblia nagambal, Jesus, because He is an omniscient God, He knows all things. Pertipod ang Ginoo. Abi mo lang sa pagpalapit na sa mga sobra 5,000 sa iya. Kahibalo na ang daan ng Diyos. Siling pa niya sa John chapter 2 verse 23 to 25. If we read this passage first, let us read in Bisaya and then in English. Ingon pa diri, samtang si Jesus dito sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Walay kinahanglan nga sultihan pa siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga tao tungod kay siya mismo nasayod man kun unsa ang naa sa ilang kasing-kasing. Because Jesus, He is an omniscient God. He know all things. Bisan sa aton diri tanan. Singga na imo katapad ang Dios nasayod sa imong kasing-kasing. Amen. God knows your hearts. Amen. God knows your hearts. Kahibalo siya. Kag ang Dios mismo, daan siya kahibalo sa sining sobra 5,000 nga mga tao. Like say, ang iya pagid supporting verse dito sa John sa chapter 6, in verse 64, amo ning gistit dito sa Bible, apan pipila kaninyo dili manuo. Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili motuo o kinsay magbudhi kaniya. In English says, but there are some of you who do not believe. For Jesus knew, because He is a God of omniscience, for Jesus knew from the beginning who they were who did not believe and who that betray Him. Meaning, kahibalo na ang Diyos nga daan. But it is beyond comprehension. Grabe ang Diyos. Ngaman, kung mobalik ta dito sa notes na ton, according sa sining nga passage, kahibalo na ang Ginoo sa sining nga mga tao, pero nga iyagyapon gipakaon. Nga iyagyapon gipakaon. Nga iyagyapon giayo ang ilang mga sakit. Si Pedro, insakto tong iya nga gitawag masiling naton, ang iya nga idea nga gihatag kang Kristo Jesus nga nagsiling si Peter, Ginoo papaulian ni nga mga tao, kay gabi na, ligwi ni nga lugar. Pero si Christ, grabe ang iya nga gitawag pailob. Bisan kahibalo siya nga kini nga mga tao, dili mo tuo sa iya, but still, gipakaon niya. Perting Ginoo. Dira yun ako na-prove nga ang Diyos naton, ang grasya niya, duwag yun ka klase. Common grace and special grace. Ining mga tao nga way nag-alagad sa Dios, ining mga tao nga nagagi-agi sa karsada, ang iban diri sa ila waay ni nakadawat kang Kristo Jesus. Pero nga gagipakaon gyapon sila sa Dios. Amen. Nga ang iban sa ila giayo gyapon sa Dios. It is the same ni nga record sa John sa chapter 6. Kahibalo na si Kristo Jesus nga ini nga mga tao hindi motuo sa iya, but still gi-extend niya ang iyang favor. Kahibulungan ang Ginoo. Kay according pa sa aton nga notes sa Matthew chapter 14 sa verse 14, sa pagkakita niya sa sini nga mga tao, naluoy siya. Meaning, ang Dios, He is what a compassionate God. Maluoy siya sa sini nga mga tao nga way nagdawat sa iya.
Amen? But still God extend His favor. Nga agod nga ang tao makabatyag nga may Diyos ang kalibutan. Pakpakan na ito ng Ginoo. Ang pinalang ka makasusubo kay ang tao. Instead nga si Jesus ang ila pangitaon, ang ila gipangita ang milagro nga himuon ni Kristo Jesus. Amo na nga si Kristo Jesus ang nakabatyag na siya, misibat siya. Mitabok siya dito sa lanaw, kay kahibalo na siya nga ini nga mga tao. Kahibalo na siya sa ilang kasing-kasing, sa iyang motibo, misibat si Kristo Jesus. Amen? Amo tong gistate sa Bible. Kag ang John chapter 14 sa verse 15, sa pagkakita nila nga si Kristo Jesus misibat, giapas pagayod nila. Giapas nila, gipangita pagayod nila. Kay may plano sila nga si Jesus, himuon nila presidente. May plano sila nga si Kristo Jesus, himuon nila nga hari. Kay nga man kung si Kristo Jesus ang hari, hindi na sila magtrabaho, magsige na lang sila kaon sa milagro nga himuon ni Jesus. Amo tong motibo nila. Amen? Ilang taon na ton ang John sa chapter 6 is in verse 14 to 15. Kada yun, let us running out dito sa verse 26 to 27. Anong gihambal diri? Sa pagkakita sa mga tao, sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha, siya gayud ang propita nga giingon sa kasulatan nga muani sa kalibutan. Verse 15, nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya, og pugson siya aron himuon nilag hari. Kuha ninyo? May motibo kini nga mga tao nga lain. Pero sa dira nga na-encounter na nila si Kristo Jesus, gisugiran sila ni Kristo Jesus sa tinuod. Ang verse 26 kag 27, amo ning gihambal ni Jesus sa ila. Kung lang tao na ton. Basahon na ton tanan ang 26. Start. These people, what they want is food, not the Lord. Ingnay mo katapat. Nakasabot ka ba sa Diyos? Let's say gahapon, salamat ko sa Dios tungod kay ubay-ubay na ang sa mga kaigsuonan naton sa muhon nga nagpabautismo na. Akon sila gipangutanan, nakasabot ba kamo nganong nagpabautismo kamo? Kay kuyaw, nga nag-alagad ka sa Dios nga way ka nakasabot. Let's say, pangutanan imo tupad, nakasabot kamo nganong nanimba kamo? Oh. Kuyaw, si Kristo Jesus kay balo siya kamo. Nangita kamo sa akon dili tungod kay nakasabot kamo. Nangita kamo kay nga ang inyo gipangita material lang nga mga butang. Kag si Jesus nagambal sa ila sa 27, silang pa ni Christ. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining pagkauna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios nga mahan. May duwa ka pagkaon nga gi-introduce si Kristo Jesus. Pagkaon nga madunot kag pagkaon nga hindi madunot. Ang pagkaon nga madunot amo ning pagkaon sa aton pisikal. Karon pagkaonon ta sa pagkaon nga madunot. Pagkaon nga mapanos, pagkaon nga hindi matago, pagkaon nga hindi makahatag kabuhi nga walay katapusan. Kay kun ang pagkaon nga mapanos, amo pa ang makahatag kabuhi nga walay katapusan, magsige na lang tagkaon. Amen. Kag si Kristo Jesus, pagplastar niya sa duha ka klase sa pagkaon, iya sila gitudluan nga ang importante nga priority ang pagkaon sa espiritual.
Anong pagkaon sa spiritual? Ang pulong sa Diyos. Amo na nga kita, ginapatay-patay naton aton lawas sa pagtrabaho para lang pagpangita sa pagkaon nga madunot. Para lang sa pagkaon nga mapanos. Sapagkat tinuod ang highest reason sa tao nga nandrabaho, hindi sa iyang pagkabutang. Ang highest reason, para nga may makaon siya. Ang sala lang amo ni. Hindi ni sala sa mata sa Dios. Ang sala lang amo ni. Nangin priority na niya ang material. Amen? Kay balo ang Dios nga nagkinahanglan ta sini, kay may physical pa ta. Pero ang importante lang, i-priority lang ang spiritual nga pagkaon. Ang spiritual nga pagkaon, amo ang pulong sa Diyos. Palapakan na to ng Ginoo. Karon, ini nga mga tao na nga suko ni kang Kristo Jesus, kay nga ang ila paglantaw, literal kag panabot, na nga suko ni nga mga tao. Kung lantaw naton dito sa next naton, sa notes naton, dito sa verse 41, ano ang response sa sini nga mga tawa? Siling pa dito sa Bible, na nga suko ni sila. This passage constitute the reactions of these people when Jesus said that He is the bread coming from heaven. Anong response nila sa verse 41 kag 42? Siling pa sa Bible, ang mga tao nagbagulbol batok kaniya. Amen. Just imagine na. Una, dili ka pamutuo sina nga kamo sobra 5,000 na kakaon. Ikadua, ang gigamit ni Kristo Jesus hindi pod sobra 5,000 nga tinapay. Imagine na ninyo, pila ganay ka tinapay? 5, 2 ka isda, dira pa lang nga area, hindi ka makapamalandong. Pirti kabahian nga mga tao. Ang sobra 5,000 gipakaon sa 5 kapan. May debate kaniadto sa plaza kay sa pag-eskwela nakon dito sa Bacolod's Bible School. Muagi ko dito sa plaza kag mamati sa debate. May nagdebate dito nga ang ilang gidebatihan ang paghimo ni Kristo Jesus sa milagro. Ingon usa, mahimo nimong gihimo ni Jesus? O mahimo na kon. Silang siya, mapakaon nimo ning sobra 5,000 sa gihimo ni Kristo Jesus? Mapakaon ko. Pagpalit nitong pan, 5 ka buok. Pagdala diri isda 2. Nagpalitaw po ang iyang kontra. O ari ng pan, ang 2 ka isda. Silang siya, hahay man ang imo sobra 5,000. Daog. Wala. Lingo-lingo ko nga namati. Grabe nga logic sa tao. Alang-alang man to niya pangguyuron to mga naglagaw-lagaw dito. Soy, lakaw ka mo diri, lakaw ka mo diri. Alang-alang man to niya pamirahon to. Yan. I-plaster na be, are na be. Hay man mo sobra 5,000. Eh di po na ko nihimuon kundi makaabot sobra 5,000. Pakpak ang mga tao. Yan. Yan. Ini pa lang nga area, abi mo lang ako na malandong ko, grabe kabahian nga mga tao. Hindi ni natural nga milagro. Hindi ni natural. Kaya nga, just imagine, 5 ka tinapay, pakaunon ang sobra 5,000. It is not unnatural. Dira pa lang nga area. Pagsiling pa sa Bible, may sobra pa. Pero luyo sinitanan, nagbagulbol ni nga mga tao. Kag amo ni sila ang una nga grupo ang mibiya kang Kristo Jesus. Amo na ganing sulti na kon, ang mga tao nga iyang gipakaon, giayo ang mga sakit. Why naman diri gi-describe ano ni nga klase sa mga sakit? Basta kay mga sakit. Plural. Amen? Ano nga klase sa balatian? Kay sa nga time, ang pinakadamo nga balatian nila is ining ang sanla. Oh, kagdayon kining mga gitawag pakaw sa kamot. Siling pa sa Bible, giayo niya. Gipakao niya. Pero luyo sinitanan, ining sobra 5,000
amo ni ang una nga grupo ang wala mituo sa iya. Ang gituhuan ang milagro, pero hindi si Kristo Jesus. Palapakan na to na Ginoo. Amo ning una nga grupo, kagabay pa, aton i-picture out karon ang aton kaugalingon kung diin ta diri na bilong nga grupo. Ikaduwa nga grupo sa sini nga passage, this group of 72 others that appointed and sent by God. Gawas sa 12 disciples nga gi-considered sa Bible, there are 72 other disciples that appointed and sent by God. Kung lang taon naton dito sa Luke chapter 10 verse 1, umani ini nagpili ang Ginoo og lain 72 nga tao. Gipadala niya sila sa tig duha aron Cebuano na magining nga pure, tig tinagurha, pwede naman tani si tig duha. Aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod og dapit nga hapit na niyang adtuan. Meaning gituyo gini niya pagpili ining 72 ka mga disciples. Gipili niya kag they are what appointed and sent them to by two. And according pa sa passage, kung lantaon naton, before naton lantaon ang Hebreo, sa paglakaw nila, pagbalik nila kang Kristo Jesus, they are what proudly present sa ilang nga kadaugan, sa ilang nga ministry. According pa dito sa verse 17, they were proudly state about sa success sa ministry nila. Amen. Nga, kung lang taon na ton ang verse 17, amo na ning pagbalik nila siling paniya, unya, mibalik ang 72 nga malipayon kayo. Malipayon kayo og miingon. Ginoo, bisan ang mga yawa, mipatuo ka namo sa amon pagingilin kanila, pinaagi sa imong ngalan. In English, then the 70 return with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Pagkabati ni Kristo Jesus, why si Kristo Jesus masiling na to na-excite sa ilang balita. Kay kalabanan, let's say ako, pastor ko, mga leaders, di ba? Kung may mag-report siya mo siling ka, yes! Di ba? But Jesus, why na-excite sa ilang report? Sa baylo, anong gihambal ni Kristo Jesus sa verse 20? Siling pa ni Kristo Jesus. Kulang taon na ton, apan ayaw kamo kalipay, tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Ang importante ang relasyon sa Dios. Amen. Amo ning importante. Amo na nga ang isa ka tao iya gyud pamalandungan ang iyang kaugalingon kun bala may ngalan siya didto sa libro sa kinabuhi. Kag ay ini nga statement ni Kristo Jesus, maamis ka nga amo ning state ni Kristo Jesus tungod kay si Kristo Jesus, He is a God of omniscience. Anong gambal niya dito sa verse 20 sa English? Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Kahibalo si Kristo Jesus sa sini nga mga tao. Kagabi mo lang, according pa sa notes naton, amo ni sila ang ikaduwa nga grupo, ang verse 60 pakadto sa verse 66. Anong gi-state diri sa Bible? Silang padre, daghan sa iyang mga tinun-an, ang gigamit diri tinun-an. Kuha ninyo? In English, kung lang taon na to na, in verse 60, therefore, many of his disciples, amen? Kitang tanan mo ingon, disciples. Ang sobra 5,000, it is a common, an ordinary kind of people. But this people in a second group sa verse 60, they are what we call as his disciples. It is not the 12 apostles, but it is belong to the 70 appointed and sent by God.
Siling pa sa Bible, daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog niini ug moingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulun-ana kinsabay makasabot nini. Kagdayon, bisag wala nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingna niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Nakapabugnaw ba kini? Ang verse 66 dayon, amo ning gihambal, tungod niini, basahon naton tanan. This is the second group nga nagbiya kay Kristo Jesus. Amen. Just imagine, nakita nila nga ang yawa nagsurutoy sa dira nga girebuke. Amo ning gihambal sa Hebreo kapitulo 6, versikulo 4 pakadto sa versikulo 6. Dili na gayud makahimo paghinulsol pag-usab kadtong namiya og kadtong namiya kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios. Nakatilaw sila sa gasa sa langit og nakig-ambit sa Espiritu Santo. Nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios og nakatagamtam sila sa gahom sa umaabot nga katuigan. Apan namiya gihapon sila. Amen. Sabi nyo lang, balikon akon, I really bless sa testimony ni Bibi tungod kay iya gi-considered nga ang sakit niya nalambot sa panahon nga nagbiya siya. Amen. Biblical. Anong hambal sa Jeremiah? Silutan kag kastiguhon ko ang tao nga mitalikod ka nako. Biblical gina. May gani kay ang Dios namuhat sa prayer. Amo na nga tuog yun ko, kung may ginikanan nga nagapangamuyo, makabalik yun kay nga may nagapangamuyo sa ila. Ari si Manang Sinas kag si Manong Irning. Nakamatikod si Bibi, kundi gikan ang sakit niya, consequences ni sa pagtalikod niya. Consequences ni sa pagbiya niya. Amen. It is biblical. Ini nga mga tao, na miya bisan nakasinati nga ang pulong sa Diyos maayo. Amo nang ang notes na ton, kung lantaw na ton sa sining nga passage, siling pa sa Biblia, 3 times gimension ang word His disciples. 3 times. While kung lantaw na ton, dito sa verse 41, ang gingamit dito is the word Jew, which is the ordinary Jews, mga katawan. While there is a verse 60, going sa 66, 3 times ang gigamit nga disciples. Meaning, kung lantaw na ton, the response of many of his disciples was unbelief and rejections of Jesus Christ. Amen. Ngaman, kung lantaw na ton ang statement diri sa verse 66, ang praise many of his disciples turned back and no longer walk with him. Many. Kita tanan mo ingon, many. Amo ning gi-state sa Matthew chapter 24 verse 10 to 12, daghan unya ni adtong panahona ang mubiya sa ilang pagtuo. Lantaw na ton sa English nga versions ang Matthew chapter 24 in verse 10, and then many were offended. Dagan ang may ubos. Amen. Magbudi ay. Amo bitaw na nga sulti na kon ang wali naton sang Friday, gi-challenge ta sa Dios, let us grow going to maturity. Hindi ta magpakabata nga dali lang gyapon ta mahiubos. Amen. Dali lang gyapon ta masilo. No. Singga nang imo katapad, magpakalig-on ka kang magtubo ka.
nagdako na lang aton edad, pero dali gihapon ta masilo. The word says, and many will be offended. Amen? Will betray one another and will hate one another. Verse 11, then many false prophets will rise and deceive many. Ang verse 12, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Many. It is daghan. Amo na ang daghan karon sa Christianity, daghan gyud ang ara sa sulod. Sometimes, ang pinakamakasusubo, mga tao ni nga ara sa simbahan. Kag amo ni nga mga tao ang gi-declare dito ni Kristo sa Matthew chapter 7, dili tanan ang nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa langit. Lantaw lang, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied? Amen. Many will say. Kitang tanan mo ingon, many. Singa na imo tapat, gabay pa nga way ka maapil sa damo. Amen. Lantaw na ton balik ang verse 66 sa aton nga verse, because this part sa introduction na ton, verse 66, the praise many of his disciples. Amen. According sa sining nga passage, the praise many of his disciples went back and no longer walk with him. These praises, may duwa lang ta ka-truths nga lang taon within these praises. First, the language indicates that the abandonment was decisive and final. Final na. Ang pagtalikod nila, final na. You know, the result of Christ's message was the loss of most of our Lord's disciples. They went back the old life, old religion, old hopeless and miserable life. Ang pagtalikod sa Dios, abi nimo kung amo na ang solusyon, amo na nang imo kalipay, it is not. Ang pagtalikod sa Dios, amo na ang pag-encounter sa perti kagubot nga kabuhi. Amen. Kita tanan mo ingon, perti kagubot nga kabuhi. Walay kalinaw, walay asoy, way klaro nga destiny. Like unlike sa aton, sado katahom sa kabuhi sa Kristohanon, kay nga naman, kahibalo ka na sa routine sa imong kabuhi. Amen. Halin sa Lunes, kung managat ka, pahuway, pahuway. Pagkatigom, tambong ka sa tigom. Pag prayer meeting, ari ka sa simbahan, tambong ka sa prayer meeting. Kung po ninyo ang makuasa, nagpasabot siya. Nga amo ang maka-advise sa imo sa spiritual, pangitaan nga mga tao. Kay tudluan kanila sa insakto nga desisyon. Palapakan na to ng Ginoo. Yes, lain-lain ta og panglantaw sa kabuhi, pero may isa lang ka Dios nga nagpaabot sa aton. Palakpakan na to ng Ginoo kadayon. Magabarog tatanan diya sa presensya sa Dios as we continue sa sining nga message. Right now, we studied the first group and the second group. Abi nyo lang, ang gipili sa sining nga mga tao, ang pagbiya kay Jesus. Ilan ni gipili? They choose a life away from Christ. Abi mo lang kita, nga hangtod karon buhi ka pa. Nga nag-extensyonan ka pa sa Diyos. Nga nag-preserve ka pa sa Ginoo. Tungod kay may gilantaw kag may gipaabot ang Diyos sa imo.
base ang gipaabot niya nga siya ang imo pilion. Hindi paghulata nga ang tanan oras imo. Parihas ni sa 5 kadanghag nga mga babayi. Sa nahutdan na sila og lana kag nagsinggit na nga ara na ang pamanhunon. Nagbiya sila kay nagpalit pa sila og lana. Kag dayon sa pagbalik nila, nagsyagit sila, pasudla kami kay ania na kami. Ang tigbantay sa pultahan nagsulti. Dili na kamo makasulod kay sirado na. Ano ang significance sa sini nga mensahe? May panahon gyud nga sirad-an na sa Dios ang opportunity sa kabuhi naton. Siya lang ang gaabli sa oportunidad mo. Amo na nga ako nagtuo, mintras buhi ang tao, abirto pa ang oportunidad siya kabuhi. Amen? Hindi pa sirado ang oportunidad siya kabuhi. Sa dira nga abilto pa ang gitawag arka ni Noe, nagsyagit si Noe, nagwali si Noe, nga saka na kamo sa arka kay ang kalibutan lunupan sa Diyos. Ang tao nagmagahion ng tao. Until such time, nagipabuhagay sa Dios ang mga tuburan, kag dayon gipaulanan sa Dios ang wayhuno nga ulan, sulod sa 40 kaadlaw. Kag dayon ang tubig naglapaw na sa kabukiran. Ang mga tao nagsyagit na, Noe, pasudla kami. Pero si Noe nitubag, dili ko makaabli kay gisirad-an sa Dios. Kung ang Ginoo magsiradi ka nagigabri. Tinood. Amo ganitong katingalahan. Ang nagtrabaho sa arka si Noe. Pero kaswito siya unta kung diin ang abrihanan. Pero siling ni Noe, dili ko makaabli kay gisirhan sa Diyos. Malisod kung ang Ginoo amo na ang magsira. Amo nang ako nagtuo, ini nga mga tao ang gipili nila amo ang pagpalayo sa Diyos. No. Amo ni ang pinakamakasusubo. Abi mo lang sa aton karon panahon, kay way pa man nato ni mahuman nga wali, ang pinakanami sa sini nga panahon, dot-dot paayo pagpalapit sa Ginoo. Dot-dot paayo. Waay ka na uyatan sa sini nga kalibutan. Waay kasiguruhan ni, because this world is subject to decay and loss. Waay kasiguruhan ni. Amen. Waay kasiguruhan ni. Amo na nga bisan anong matabo, hugta pagakos ang Ginoo sa imong kabuhi. Inabang parehas bala sa kang Hakob. Sa dira nga pa nito, sir, the life of a man upon earth is a life away from the presence of God. Rest and loss from that blissful center, which is our right and proper dwelling place. Abi mo lang ang insakto nga dapit, ang Diyos. Una, ang Diyos lang. Kung mo siling ka, ang tanan nga religion, baka, yes, pero kung ara ka kang Kristo Jesus, ara ka sa insakto nga lugar. Kag ang akon gi-introduce sa inyo, hindi kay ang simbahan. Ang gi-introduce na kon sa inyo, hindi kay ang reliyon. Ang gi-introduce na kon sa inyo, si Kristo Jesus. Because the proper and a right dwelling place is Jesus Christ Himself. Kung ara ka sa Diyos, ara ka sa insakto nga lugar. Yes. Ang imo katupad, gagsinga na, ara ka sa insakto nga lugar. Amen. Yes. Because you know, si Tozer naghambal, the tragic history of the world is of the bottom line. The record of a sinning man trying to live to their own resources and never succeeding. Because they are ignoring the simplest love life. God made us dependent to Him. Meaning, without God, exactly nothing at all. We are
created to depend on God. Hindi pwede nga mangin independent ka sa Dios. Ang tanan naton panginahanglan ara sa Ginoo. Because without God, exactly nothing at all. Amen. Ang Diyos, amo ang importante sa tanan. Amo na nga ang Ginoo, gilingi niya ang iya apostol kang nagsulti. Kamo mobiya sa kamo kanako. This questions is echoing from generations going to generations. Pero kung parehas kang Pedro musiling ka, Ginoo, way kami nasing kapaingnan. Ikaw lang ang amon kapalapitan kag paingnan. Ako nagato, may isa ka Diyos nga magdupa sa iya mga kamot. Gakson ka niya. Kahira niya ang imo mga luwa. Why? Tungod kay siya ang gipili nimo sa imo kabuhi. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Kinsay gusto magbili kang Hesus iya kabuhi, ibayaw iya kamot. Hallelujah. Let us worship God. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Simbaw na to ng Ginoo sa sining nga kamuntagan.